Tulad ng sinabi ko sa inyo, kahit na balik-balikan natin ang mensahe, meron tayong bagong maririnig. Amen. So ngayong umaga ay patungkol po ito sa predestination. Kasi ang ibang Kristiyano, sumandal na lang doon sa salitang predestination. Predestinado naman ako, kahit hindi na ako maglingkod. Pero tingnan mo muna kung kasama ka doon sa predestinado. Amen. Kasi may mga ebidensya, may mga sign kung predestinado ka o hindi. Amen. Ano ba ang ibig sabihin nito na predestinado sa Tagalog? Sila yung mga nakatalagang o mga bagay na nakatalagang mangyayari ayon sa panukala at kaisipan ng Diyos. Hindi mo mababago yon. Before the foundation of the world, sa kaisipan niya doon sa 7th dimension, nandoon ka. Kung ikaw nga ay predestinado. Amen. Okay. Okay, magbukas po tayo ng Bible. Sa Ecclesiastes. Chapter 1. Okay, bakit na 10. Verse 9 to 10. Tingnan niyo po ito. The thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Tagalog, yaong nangyari ay siyang mangyayari. Ano yung nangyari? Wala pong bagay na bago. Sa Diyos, nangyari na po lahat yan. Kaya inulit niya lang, kung ano yung nasa kaisipan niya, siyang mangyayari. At iyan po ay walang sukat ng taon. Bago pa tayo nilikha, bago pa nagkaroon ng langit, buwan, bituin, araw, kung ano ang nasa kaisipan ng Diyos, mangyayari. Kaya sabi niya, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Walang bago. Lahat ito nasa kaisipan ng Diyos. Kung ano yung nasa isipan ng Diyos, iyon ang mangyayari. Grabe ang Diyos, ano? Biro mo, walang bilang pong taon niya kung ilang taon. Kasi ang wala pong pasimula. At yung Diyos na walang pasimula, nandun ka na sa isipan ng Diyos. Nandun na sa isipan ng Diyos kung ano ang mangyayari. Kaya ba natin yun? Pero paano natin magiging kaya yun? Tayo, itong flesh man natin, may pasimula ito nung tayo'y ipanganak. Ang Diyos wala. At tayo man, yung tunay na tayo, sa isipan ng Diyos, wala rin tayong pasimula. Kasi ikaw at ang Diyos, iisa. Amen. Okay, ano? Meron bang bago sa Diyos? Meron bang mga bagay na mangyayaring hindi niya alam? Plano niya yan. Amen. Jude, chapter 1. Jude, sa New Testament. Yan. Verse 3 to 7. Tingnan niyo po ito. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were, before of old ordained to this condemnation. Ayun. So may mga taong nakatalaga na sa condemnation. Hindi pa sila sinisilang, doon sila patungo. Tagalogin na nga natin. Pagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa, ayan.
sa kahatulang ito. So may mga taong ayaw man nila o gusto, sa kahatulan sila nakalagay. Nakukuha niyo po ba ang ibig sabihin ng predestination? Kahit anong gawin mong pagpapakabait, doon ka talaga sa hatol. Malalagay. Mga di banal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na tinatatwa ang ating isang guro at denying. Ang alin? Si Lord. Saan dinideny si Lord? Sa message. Pag yung message of the hour, tinanggihan mo yan, dinideny mo si Lord. At napakarami nun. Amen. So may mga tao talagang hindi nila ito matatanggap. At alam natin na ang Panginoon, ito yung mensahe ng panahon. Amen. Okay. Now, ang Diyos po ay tatlo po ang pinakamabibigat na katangian. Na una, siya po ay omnipotent. Ano yung omnipotent? All-powerful. Lahat ng uri ng kapangyarihan meron ang Diyos. Pangalawa, isa rin siyang omnipresent. Ano yung omnipresent? Nasa lahat siya ng dako. Ngayon, sabi ko sa inyo, ito pong langit, walang dulo. Yan. Kahit kung ikaw ay pagbigyan ni Lord, magbiyahe, bumiyahe ka, puntahan mo yung pinakadulo niyan, wala pong dulo yan. Ang langit, ang luwag niyan. So, walang dulo, walang hanggan. Yan po ang Diyos. Ganyan kalaki ang Diyos. Walang dulo. Lahat yan. Punta ka dito, pataas, papunta ron, doon sa pinakailalim ng mundo. Magbiyahe ka, kahit ilang milyong taong ka magbiyahe, wala kang masusumpong ang dulo. Ganyan kalaki ang Diyos. At sabi nga, siya'y nasa lahat ng dako. Ano ang pwede mong gawin na hindi niya alam? At isa rin siyang omniscient. Ano po yung omniscient? All-knowing. Lahat ng bagay alam ng Diyos. So, yan po ang gusto kong makita natin dahil wala pong bagay na hindi niya alam. Amen. Alam niya kung ilang tao ang magiging tao sa buong mundo. Alam niya yun. Tayo, alam ba natin? May mga nagsusurvey, ganito niya, hindi mo alam, ang daming pinapanganak araw-araw. Paano mo yun mabibilang? Mamayang kuti, meron. So, padagdag ng padagdag, paano mo yan malalaman? Alam niya kung ilan ang namatay. Alam niya, pati bilang ng buhok nating lahat. Mahirap bilangin yun. O yung buhok, bawat isa sa atin, alam niya yun. Amen. Iyan ang Diyos. Ano pa? Alam niya kung anong mga hayop meron ang daigdig. Alam niya kung sino ang magiging nanay at tatay mo. Ikaw hindi mo alam. Brother, alam mo ba kung sino magiging nanay mo? Ngayon na. Pero noon, hindi mo alam kung sino magiging nanay mo. Hindi mo rin alam kung sino mga magiging anak mo. Pero si Lord, lahat alam. Amen. Alam din ng Diyos kung ikaw ay magiging totoo na Kristiyano. Kasi may mga Kristiyanong nung una, malakas. Nung bandang huli, unti-unti, alam ni Lord yun na babagsak ka. Hello? Pero ikaw hindi mo alam na babagsak ka. Si Lord alam niya kung babagsak ka o hindi. Amen. Alam ni Lord kung ikaw ay papuntang impyerno o langit. Ikaw hindi mo alam. Si Lord alam niya kung sa impyerno ka pupulutin. Hello? O ikaw alam mo ba na doon ka? Hindi mo alam. Si Lord alam niya kung doon ka patungo. Amen. Ngayon, dito po sa
Isa ka ba sa predestinado? Paano mo natiyak na isa ka? Ha? Okay. So, magbubukas po tayo ng Bible. Sa message of the hour. Okay? Tingnan niyo po ang inyong message of the hour. Now, sabi po dito, did you know that God foreknew all things from the very beginning, and that He foreknew each and every one of us even before the foundation of the world? Bago pa nilikha ang daigdig, alam niya, bawat isa sa atin, kung sino-sino ang itinalaga niya sa kaduluduluhan ng buhay natin. Okay. Now, dito po sa ano. Ephesians 1:5-6 states that God hath predestinated us according to the good pleasure of His will, to the praise and glory of His people, of His grace. So, ang sinasabi po ng Biblia, ang Diyos ay itinalaga tayo sa ayon sa kanyang kagandahang loob at kalooban, sa ikakapuri at ikaluluwalhati ng kanyang grace o grasya. So, ang pagiging predestinado po natin, ito'y ayon sa kaligayahan ng Diyos. Kung ikaw po ay isa sa predestinado, masayang ginawa ng Diyos ito na ikaw ay malagay sa maganda. Amen. Romans 8:30 further emphasizes this election, saying, whom He did predestinate, them He also called. Ano raw yung predestinado? Tatawagin yan. Pero alam natin na many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, pero doon sa mga tinawag, pipili isa doon. At mapalad ka kung isa ka sa napili. Amen. Them He also called, and whom He called, them He also justified. So ang plano ng Diyos, yung pong predestinado na totoo, tatawagin niya, at pag tinawag niya na ito, pawawalang sala niya. Yan pong ang maganda sa Diyos. Pag tinawag ka, ibibilang niya wala kang ginawang kasalanan. So ibig sabihin, babanalin ka niya. Dahil doon karugtong sabi niya, them He also justified. Okay? And whom He justified, them He also glorified. Puro past tense po yan. Ha? Called, justified, glorified. So ibig sabihin, pag ikaw ay predestinado, ngayon pa lang, justified ka, sanctified ka, glorified ka. Past tense lahat. Kaya nga sabi ni Paul, we are now sitting in the heavenly places. Buhay ka pa sa lupa, pero sa mata ng Diyos, nandun ka. Amen. Okay. And their names were written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. So ang pangalan ng predestinado, nakasulat na ito sa aklat ng Kordero. Amen. Ibig sabihin, sigurado ka na. Kasi nandun ang pangalan mo. Ngayon, tanungin mo sarili mo, nandun kaya ang pangalan ko? Siguraduhin mo. Nandun ka nga kasi sayang yung paglilingkod mo na wala ka pala doon. Amen. Okay. Now, sabi po rito, in order to be God, He knew
from the very beginning who will be saved and who will not be saved. Grabe, ano? So alam ng Diyos, para sa maging Diyos, alam niya mula pa sa pasimula kung sino ang maliligtas at hindi. Tayo hindi natin alam kung ligtas tayo o hindi. Pero si Lord, alam niya na ito kung ligtas ka o hindi. Amen. God was not willing that anyone should perish, but that all might come to repentance. But He, being infinite, knew the end from the beginning. Si Lord, ayaw niya may mapahamak. Pero wala tayong magagawa kasi ang salvation, hindi sa ginusto mo, kundi ito isang predestinadong bagay na sa mata ng Diyos, kung ikaw ay predestinado, ligtas ka na. Kaya nga, pinakamagandang matiyak natin ngayon, sigurado ba ako na ako ay isang predestinado? Kaya sabi niya, knew the end from the beginning. And therefore, He knew who would accept and those who would not accept His provided way of salvation. So alam ni Lord kung tatanggapin mo ang pamamaraan niya, kaparaanan ng kaligtasan. Alam ni Lord yun. Kung tatanggapin mo o hindi. Amen. He knew who would go to heaven and those who would go to hell. Hello? Tayo hindi natin alam. Pero si Lord, sa dami ng yung buhay po ngayon, yung buhay ngayon, more than 8 billion ang buhay. Yung mga namatay pa, ilang billion na. Alam ni Lord kung sila'y patungo sa langit o sa impyerno. Alam ni Lord lahat yun. Amen. If He didn't, then He isn't God. Kung hindi niya alam, ay hindi siya Diyos. Diyos nga eh. Kaya alam niya kung patungo ka sa langit o sa impyerno. Amen. But God is unlimited. He is infinite and He makes no mistakes. Kung ikaw ay maring sabihin mo, kaya pala sinabi ng propeta, na doon sa 6th dimension, meron doon mga tao na hindi mo akalain. Nandoon. Bakit? Kasi tayo, iba ang pamantayan natin. Pag masama ang tao, ay puntang impyerno ito. Anong malay mo? Na mas ligtas pala yun sa'yo. Wala tayong alam. Kasi si Lord lang ang nakakaalam kung ikaw ay ligtas o hindi. So sabi niya, He is infinite and He makes no mistake. Hindi siya pwedeng magkamali. Tingnan nyo. Yung magkapatid na Esau at Jacob, magkambal po yun. Hindi pa sila ipinapanganak, nagsalita ang Diyos. Inibig ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. Hindi pa nga sila ipinapanganak, pero meron ang sinabi ang Diyos na si Esau, kinapuutan ko. Si Jacob, minahal ko. Ano bang klase si Jacob? Si Jacob po ay tinatawag na supplanter, magdaraya. Pero bakit? Kinalugdan ng Diyos. Nasa Diyos na yun. Wala tayong magagawa. Siya ang Diyos. Di ba? Parang katulad ng sabi ko nga sa inyo. Kung ikaw ay magwawala sa bahay mo at magwawala ang kapitbahay mo sa bahay mo, magbasag siya sa bahay mo, may pananagutan siya. Pero kung ikaw ang magwala, magbasag ka man, dahil bahay mo yun, saan ka mananagot? May karapatan ka. Si Lord may karapatan siya sa lahat. Kung sino ang ililigtas niya o hindi. Wala tayong magagawa. Desisyon niya yun. Amen. His works are perfect. Ano ang Diyos? Perfecto. Lahat ng gawa niya. And He knows all things. He is the Alpha and Omega. Ito. Andiyan ba?
Ayan. Jesus died just for the elect. Saan namatay si Lord? Para kanino? Para sa lahat ba ng tao? No! Ang pagtubos ni Jesus Christ nung siya'y mamatay sa cross, para lang yun sa Kristiyano, sa mga pinili. Hindi lahat. Huwag natin sabihin, kasi mga tao, tanungin mo, saan ka patungo kung ikaw mamatay? Ang bilis sumagot, sa langit. Di ba? Yun ang sagot, napakadali. Saan ka pupunta? Sa langit. Ngayon, sabi po ng propeta, si Jesus Christ namatay para lang sa pinili. Jesus died just for the elect. God sent Jesus Christ for only one specific purpose. Isa lang ang layunin ng pagkamatay ni Jesus Christ. At pagpapababa ng Diyos kay Jesus Christ. That's to save and redeem those who God foreknew will be saved. Sa kaisipan ng Diyos, yung mga taong ligtas, para doon lang ang kamatayan ni Lord. Kaya siya bumaba para tubusin, hanapin yung mga taong itinalaga ng Diyos sa kaligtasan. Kaya, kung ikaw ay ligtas, sabi nga kanina, yung mga predestinado, tatawagin. Hello? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka? O, nandito ka, tinawag ka ni Lord eh. At, ang mabigat, yung sunod noon, justified ka. And, glorified ka. Sumapalad yung mga taong tinawag. Amen. At justified. Now, sabi po ito, that's to save and redeem those who God foreknew will be saved, and not the rest of the world. O, tingnan niyo po panahon ni Noah, buong mundo, 8 lang ang niligtas ng Diyos. Buong mundo yun. Ganyan po ang Diyos. Hindi po paramihan ito. Pakuntian. Amen. So, ang pagtubos ni Lord, ang pagliligtas na hindi para sa lahat ito, doon lang sa mga taong mula pa, noon pa, before the foundation of the world, itinalaga na ito ng Diyos na maliligtas. Kaya bumaba si Lord para hanapin tayo. Tawagin. Hindi po lang, tingnan nyo, dito lang sa Pangasinan, ilan dito ang tao? Ba't ilan lang kayo? Hindi po ito paramihan. Naintindihan ba ng tao itong mensahe natin? Hindi po nila ito maintindihan. Dahil ang mga pinili lang ng Diyos ang makakaunawan itong mensaheng ito. Amen. Sabi niya, Jesus, in His prayer to the Father in John 17:9-10, ito ang prayer niya. I pray for them. Sino? I pray not for the world. Hindi po ang sanlibutan ang pinapanalangin ni Lord noon. Sino, pastor? I pray not for the world, but for them which thou hast given me. For they are mine. They are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. So, lahat po ba ng tao? Kasama doon sa, kumbaga, noong panahon po ni Jesus Christ sa lupa, nananalangin siya. Pero hindi po kasama sa panalangin niya ang sanlibutan. Ang pinagpipray lang ni Lord, yung mga kasama niyang sumusunod sa Kanya. Ikaw, pastor? Yes, ganun din ako. Pag hindi po kasama sa iglesyang ito, ano pang pakialam ko dyan? Hindi nga sila tinawag ni Lord, ba't ko pakikialaman yun? Ang pinagpipray ko lang, kayo. Isa-isa kong binabangit ang pangalan nyo, pati mga pastor, pati mga membro nila. Bakit? Iyon lang yung mga tinawag ni Lord. Anong pakialam ko sa mundo? Kapitbahay natin, Lord, i-born again mo. Ba't ako magpagpray dyan? Hindi ko na kailangang ipagpray ang tagalabas. Bakit?
Kung sila'y pinili ni Lord, dadalhin sila ni Lord dito. Hello? Parang ano, kung ikaw po ay nakakita ng nagsasaksakan, gigitna ka ba? Sasaway ka? Sino dito ang malakas ng loob na may nagsasaksakan dyan, nasa gitna siya? Hello? Amen. Bakit ako makikialam doon sa parurusahan ng Diyos? Ba't ako gigitna para sa kanila? Magpipre lang ako na sana, Lord, mayroon pang maligtas na hindi taga rito sa church. Pero ang anuhin ko sila, diinan ko na ito, ganito. Hindi ako makikialam dahil baka parusahan ni Lord yan, no, dadamay ako. Nagsasaksakan, gumitna ka. Damay ka. Amen. Okay. Talk about Judas, Cain, Pharaoh, and Balaam. Sino po to si Judas? Si Cain, ang paraon, at si Balaam. All these men had played their significant part as God's adversary in God's greatest drama series. Oh. So ang tao po pala, kumbaga sa pelikula, ay gumaganap lang sila sa kanilang role. Hello, para makita po natin ang kalagayan ng predestination. Ang isang matalinong producer, kasi sa pelikula may producer, tama? Iyan po yung nagplano para kumita. May-ari ng pelikula. Nagpapagawa ng pelikula. Ang isang matalinong producer, sa natural, ang kukunin niyang bida, Fernando po. Tama? Para marami ang manood. So ang producer po ang pumipili kung sino ang bida. Pipili din ng producer kung sino ang leading lady niya. Kukuha rin ang producer ng kasama ng bida. Kukuha rin ng producer ng kasama ng mga kontrabida. Siyang maglalagay. Hahanap siya. Halimbawa, para kumita, Fernando po. Para kumita, Susan Roses. Kailangan mga magagaling na kontrabida. Paquito Diaz, Max Alvarado. O, di ba? So, ang pipili niyan, producer. Ngayon, pag ito na producer nakakuha ng mga magagaling na artista, kikita siya. Now, sinabi ba ni Fernando po, akong gawin mong bida? Sinabi ba ni Paquito Diaz, akong gawin mong kontrabida? Hindi. Ang may sabi yung producer. Dito, kung saan ka ilagay ng Diyos, wala kang magagawa. Hello? Kung ikaw nalagay sa kontrabida, doon ka talaga. Ang gagampanan mo, kontrabida. Kaya, maski dito sa church, alam ng Diyos dito kung sino mga kasama ng bida. At kung sino ang mga kontrabida dito. Alam niya yun. Dahil kung kasama sila sa bida, gagampanan nila ang pagiging kasama ng bida. Pero kung ang ginagawa niya, pang kontrabida, dahil doon sila itinalaga ni Lord. Sa kontrabida. Kaya mapalad ka, kung inilagay ka ng Diyos, kasama ng bida. Pero paano kung kontrabida ang pinaglagyan sa iyo ng Diyos? Wala ka rin magagawa. Kasi yan po ang salitang predestination. Hindi mo alam kung saan ka malalagay. Kaya kahit anong iwas mo, doon ka sa paggawa ng pagiging kontrabida. Dahil kung kasama ka ng bida, dapat kasama ka rin dito sa isang layunin. Hello? Pero kung ang isipan mo taliwas doon sa layunin ng Diyos, titiyakin ko sa iyo, sa kontrabida ka nalagay. Kasi si Judas, pinili. Kasama ng 12. Pero kontrabida. So hindi mo rin maiwasan na baka kahit nandito ka, kung ikaw ay kasama sa kontrabida, gagampanan mo rin ang pagiging kontrabida. Hindi mo yun maiwasan. Dahil iyon ang papel mo. Kasama ni Paquito Diaz.
Nakikita nyo na. Kaya kung ikaw ay kasama sa predestinadong kasama ng bida, gaganapin mo ang tungkulin ng mga bida. Amen. Wala ka magagawa kung sa kontrabida ka nalagay. Kahit dumadalo ka, pero sa kontrabida ka nakatalaga. Amen. Sabi po rito, without them even realizing it so, how can the pot say to the potter, why hast thou made me thus? Tingnan niyo po ang palayok. Pwede bang mag-question ang palayok doon sa gumagawa? Na bakit mo ako tabingi ginawa? Wala kang magagawa kung ginawa kang tabingi ng magpapalayok. Siya ang masusunod, hindi ang palayok. Ay. Manager, gandaan mo ang gawa sa akin ha. Walang magagawa ang palayok, kundi kung ano ang nais ng magpapalayok, iyon ang ayos niya. Ganon din dito sa predestination. Kung ano ang gawin sa iyo ni Lord, kung saan ka ilalagay, wala kang magagawa. Amen. Kaya tayo, para tayo makatiyak na tayo ay predestinado, makikita po ito sa kung paano ka gumaganap sa tungkulin mo. Kung paano ang karakter mo na mold. Dahil yan po, si Lord po ang nagmomold siya. Alam nyo ba na hindi natin kayang magbago? Walang sino man sa atin ang kaya niyang magbago ng buhay. No. Mapalad ka kung ang Diyos, kinikilos ka. Kumbaga, isa siyang magpapalayok na ginawa kang isang perpektong palayok. Hello. Tayo po, tingnan nyo. Adan at Eva. Noong nagkasala, ano ang makikita nyo kay Adan at Eva? Nagtago. Iyan po picture ng tao. Pag may kasalanan, nagtatago po yan. Nahihiya siyang magpakita. So ang ginawa ng Diyos, hinanap sila. Adan, Eva, nasaan kayo? Iyan po ang Diyos. Walang sino mang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap. Bakit yung pastor? Pumunta ako rito. Kung walang ginamit si Lord sa iyo, wala ka rito. Hindi ka mapupunta rito kung walang taong ginamit ng Diyos sa iyo. Ang Diyos po gumagamit ng tao para ka makarating sa Panginoon. Wala pong taong naghanap sa Diyos. Wala. So mapalad ka kung may ginamit ang Diyos sa buhay mo. Iyan po ang kaparaanan ni Lord. Tatawagin niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga alagad para makarating ka rin sa Diyos. Amen. Okay. The gospel. Tingnan niyo po, ano yung gospel? Ang mensahe. The gospel is hid to them that are lost. Ano raw? Ang gospel daw ay lihim or nakatago doon sa hindi ligtas. So itong mensaheng ito na naririnig nyo, hindi po ito nila malalaman. Kahit basahin nila ito, kasi kung lahat po nakakaalam, ba't ayaw nilang tanggapin ang last message, last trumpet ng propeta? Ba't hindi nila matanggap na merong third coming? Kasi nakalihim po ito sa hindi ligtas. The gospel is hid to them that are lost. Jesus, Luke 10:21, sabi dito, Jesus rejoiced in the Spirit, saying, I thank thee, Father, O Lord of heaven and earth, for thou hast hid these things from the eyes of the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, so it seemed good in thy sight. Ano po anong prayer ni Lord? Ano sabi niya? Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay nito sa mata ng mga matatalino. So hindi nila alam ito. At yung inihayag sa mga sanggol.
Bakit binanggit dito ang sanggol? Na doon daw naghahayag. Naturally ba? Maintindihan ng sanggol ang ating sasabihin? Hindi. Pag sinabi pong sanggol, sila po yung mga innocent. Anong innocent? Wala silang alam patungkol sa kasalanan. Sila yung mga justified person na nilinis ng Diyos. Doon lang maghahayag si Lord. Hindi sa lahat ng tao. Bakit? Sabi niya, sapagkat ituan niya ang nakalulugod sa iyong mata. This blessed gospel is therefore revealed only to His elected ones. Ang gospel na ito, para lang ito sa mga pinili ng Diyos. Hindi po ito malalaman ng lahat ng tao. So mapalad ka, nalaman mo. Pero paano kung i-reject mo ito? O ikaw na bahala sa buhay mo. Ha? God hid His truth from unbelievers. Amen. Okay, mahaba ito. Okay, may nasusundan pa tayo? Nakikita niyo ba ang picture kung kasama ka sa predestinated? Kasi wala po tayong magagawa. Kung mailagay ka ni Lord sa kontrabida, kagustuhan niya yun. Kung ilagay ka ni Lord sa impyerno, kagustuhan niya yun. Hindi mo kagustuhan. Ikaw ayaw mo. Pero si Lord alam niya kung sino ang ligtas o hindi. Amen. Sabi rito. Your salvation and my salvation, therefore, is truly dependent upon God's choosing and approval. So ang ang kaligtasan nyo at kaligtasan ko, nakasalalay ito sa kung isa ka sa pinili ng Diyos o hindi. So ang salvation natin, hindi po ito gusto natin. Kagustuhan ni Lord kung ikaw ay ligtas o hindi. Yan po ang salitang predestinated. Amen. Na pag sinabi pong predestinated, you are chosen, you are saved before the foundation of the world. Hindi mo yan ginusto. Amen. Nasabi po dito, Romans 9:16 states, sabi niya, it is not him that willeth or him that runneth, but of God that showeth mercy. For God said unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Ano po ang sabi? Sabi ng Diyos kay Moses, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako sa gusto kong kaawaan. So sabi niya, God hath even declared, Jacob have I loved, and Esau I have hated. Even before the two children were born from their mother's womb, not having done neither good nor evil. That only proves God's election to us. Oh, naulit. Kanina sinabi ko, si Esau at Jacob, hindi pa sila isinisilang. Sinabi na ng Diyos, kinapupuutan ko si Esau. At kinalulugdan ko, minamahal ko si Jacob. Hindi pa sila tao. Ganyan po si Lord. Ibig sabihin, kung ikaw po'y predestinado, hindi ka pa tao, nabanggit na ni Lord, minahal ka niya.
At kung hindi ka naman predestinado, nabanggit na rin ni Lord, galit siya sa iyo. Hindi ka pa tao. Iyan po ang salitang predestinated. Amen. Matthew 7:21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, said Jesus in Matthew 7:21. But he that doeth the will of my Father. So sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, ang Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, but he that doeth the will of my Father. So ang papasok lang, ang mga predestinado, sila yung susunod sa kalooban ng Diyos. So kung hindi ka naman sumusunod, paano mo ilalagay ang sarili mo na kasama ka sa predestinado? Dahil ang predestinado po, ulitin ko basa, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, said Jesus in Matthew 7:21, but he that doeth the will of my Father. The Bible says that we are not saved by any of our good works, nor by any of our own personal merits. We are saved by faith alone in the finished atonement of Jesus Christ. So hindi po lahat ligtas. Lahat po gustong maligtas. Pero wala tayong magagawa. Hindi raw lahat. Oh, di ba? Ang daming tumatawag kay Lord. Lord, Lord. Pero sabi ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, papasok. Sino lang? Yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama. So pag hindi ka sumusunod, alam mo na kung saan ka patungo. Bagamat si Lord, sinabi kanina, alam niya kung sino ang ligtas. Yes. Alam ni Lord kung susunod ka o hindi. Alam niya yun. Ikaw baka hindi mo alam. Pero si Lord, alam niya kung susunod ka o hindi. Pati iniisip mo, alam ni Lord. Hello? Pwede mo bang ilihim kung anong isipan mo? Alam ni Lord kung babagsak ka. Sabi ko kanina. Alam niya kung mababackslide ka o hindi. Alam ni Lord yun. Ikaw, alam mo ba na darating ang araw, manghihina ka? Si Lord, alam niya. Ikaw baka hindi. Kahit na magpakalakas ka ngayon, pero alam ni Lord kung babagsak ka o hindi. Amen. Tuloy natin. We are saved by faith alone in the finished atonement of Jesus Christ. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So ano pong kaligtasan natin? Sa pamamagitan ng biyaya, naligtas kayo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, upang hindi kayo magmalaki. So ang maging sa salvation, wala tayong ginawa dito. Pasalamat ka kung kabahagi ka ng salvation dahil iyan po ay libre. Ang salvation po ay libre na ibinibigay ng Diyos. Amen. Para daw hindi tayo magyamang kasi nga naman, kung may ginawa ka, pwede mong sabihin, oy, alam nyo, mga kaibigan, kaya ako naligtas. Grabe ang ginawa ko. Hello? Kung hindi ko ginawa, hindi ako maligtas. Magyayabang ka. Pero, ano po ang sabi? Ang salvation ay biyaya. Pag sinabing biyaya, regalo. Wala kang ginawa. Kaya ka naligtas, mahal ka ng Diyos. Kaya kung kinaputan ka, tulad ni Esau, kinaputan ng Diyos, hindi pa sila isinisilang. So, malas mo. Pero kung katulad ni Jacob, ulitin ko si Jacob, mabuting tao ba si Jacob? So, planter, magdaraya. Pero kinalugdan ng Diyos.
Walang magagawa. Kundi, dahil si Jacob, pinili ng Diyos. Lahat ng taong lumabas sa lupa, pinili sila ng Diyos. Kaya lang, may kanya-kanyang destinasyon para gumanda ang pelikula. Tama? Kasi kung wala pong kontrabida sa pelikula, boring. Ha? Pero kung may Fernando po, sa una, bubugbugin muna si Fernando po, di ba? Para excited ang panonood, yung bubugbugin muna si Fernando. Fernando po. Pagkatapos, bandang huli, si Fernando po naman namang bubugbog. Ang daming nanonood. So, gumanda ang pelikula dahil alam niyo ba na kaya sumikat si Fernando po ng husto? Dahil kina Paquito Diaz. Kung wala si Paquito Diaz, Max Alvarado, hindi siya sisikat. Kasi, yung tao kasi pag nanonood, gusto niya yung magaling sa baril, magaling sa suntukan. Kaya napapamahal yung bida sa nanonood. Dito rin, kung wala din si Satanas, wala sina Judas, Balaam, hindi gaganda ang kasaysayan sa Bible. So nilagay din ng Diyos yan para gumanda ang istorya. Ngayon, ikaw, kumusta ka? Saan ka nalagay? Swerte mo o mapalad ka, nalagay ka sa bida. Pero kung kontrabida ka, titiyakin ko sa inyo, bakit maraming hindi sumusunod sa Diyos? Baka nalagay sila sa kontrabida. Dahil kung sa bida sila nalagay, tutulong sila sa layunin ng Diyos. Sa plano ng Diyos, tutulong sila. Pero kung sa kontrabida nalagay, manonood na lang yan. Pababayaan niya yung mga nagtatrabaho kay Lord, sila pa upo-upo. Kasi iyon ang papel nila. Wala tayong magagawa. Kung iyon ang papel nila, nailagay sila ng Diyos sa paupo-upo, walang ginagawa, wala tayong magagawa. Amen. Only God's elected. Few. Ilan ang elected? Marami? Ano yung few? Andiyan ba? Ayun. Ilan? Ilan yung kaunti? Hello? Only God's elected few will be able to receive the full understanding of these mysteries in the Scripture. Ayan. So, kaunti lang ang makakaunawa ng misteryo. Yung iba, pag nagli-lecture si pastor, may dumaan na langaw. Hello? Wala siyang maintindihan. At dahil wala siyang maintindihan, wala siyang magawa. Tayo po ba naintindihan natin ang mensahe? Oh, very good. So, only God's elected few will be able to receive the full understanding of these mysteries in the Scriptures. Others who are not will simply continue to hold to man-made. Ayun. Sa tao na sila maniniwala. Hindi sa mensahe. Creeds, rituals, and religious traditions to merit their own salvation. Sabi ni Lord, in vain you do worship me, teaching for doctrine the commandments of men. That's what Jesus told the Pharisees. There seemeth a way that's right a man, but the end of thereof is the ways of death. Proverbs 14:12 po yun. Sabi ng Bible, may daan na tila matuwid sa tao. Pero ang dulo niyaon ay kamatayan, kapahamakan. So pagka credo, man-made doctrine, ang kanilang nalalaman at itinuturo, sa tingin nila maganda, pero ang dulo niyaon ay kapahamakan. So ibig sabihin, kung tayo ay makikinig, maniniwala, ang paniwalaan mo yung propeta natin. Dahil accurate ang mensahe ng propeta. Sigurado yun. Bakit? Siya kasi ang mata. Sabi nga ni Jesus Christ, ang mata ang ilaw ng katawan. Tayo, kung wala tayong mata, dilim. So ang propeta po ang mata natin. Ang ilaw. Kaya pasalamat tayo, meron tayong propeta na sinusundan.
Amen. Sorry. Brother Abraham speaks on predestination. And, sabi ng propeta, and predestination is a hard word among a congregation of people. Because predestination, really foreknowledge, is a better word. And predestination looks back to foreknowledge. And foreknowledge looks on to destiny. So, mabigat pong salita. Kasi, ang tao na sanay sa ang salvation, tatrabahoin mo. Although sinabi po yun ni Paul, work out for your salvation. Pero ang salvation, foreknowledge po ito ng Diyos. Na hindi pa isinisilang ang tao. Kung siya po predestinadong ligtas, ligtas po yan. Hindi na yun mababago. Hindi dahil sa may ginawa ka, walang ginawa ang tao dito sa salvation. Isa siyang pinili ng Diyos para idestino, kasi sabi ng propeta. And foreknowledge looks on to destiny. Sa mata, sa isipan ng Diyos, nakadestino ka sa kaligtasan. That God, being infinite, in the beginning knew the end from the beginning. Sa pasimula ang Diyos, alam niya na. Therefore, He knew what people would do. Oh. Alam niyo ba? Na alam ni Lord kung late ka? Ikaw hindi mo alam na malilate ka. Si Lord alam niya. Malilate ka. Hello? Alam ni Lord kung nanakawin mo ang tithes mo. Ikaw baka hindi mo alam. Pero si Lord alam niya lahat ng gagawin mo. Paano natin maitatago ito kay Lord? Kung ikaw ay totoong tapat. Alam ni Lord na hindi ka magiging tapat at alam din ni Lord kung tapat ka. Ikaw baka hindi mo alam. Iyan po ang predestination. Amen? So he could foretell what would take place. Ayun. Tingnan nyo. Pag ang Diyos sinabi niya, mangyayari. Tulad ng Isaiah 9:6, isisilang si Lord, nangyari. Sinabi ng ni Propeta Isaiah na mayroong Elijah na parating. Nangyari. Una si John. Pangalawa yung propeta natin. Si Elijah po yan. Amen? Okay. So sabi po dito, for he knew what would be. Therefore, before Esau or Jacob either one was born, God could say, Esau I have hated and Jacob I loved, because he foreknew what they could be. So alam ni Lord kung ano ang magiging si Jacob o bakit minahal ng Diyos si Jacob? Kasi si Jacob po ay kakaiba ang karakter. Hindi pa sila sinisilang, meron ng magiging karakter ang dalawa magkaiba. Amen. Ano yung magkaiba? Tingnan niyo. Si Esau, noon pong nangaso o hunter kasi si Esau, umuwi. Gutom na gutom. Siguro ilang araw sa gubat si Esau. Pagdating niya sa bahay, gutom na gutom. Si Jacob, matalino. Amen. Bakit matalino? Alam ni Jacob na pagdating ni Esau, magugutom ito, maghahanap ng pagkain. Naghanda siya. At anong inihanda ni Jacob? Napakabangong pagkain na pag naamoy mo, lalo kang magugutom. Pinaghandaan ito. Tingnan nyo, si Jacob kung bakit minahal ng Diyos. Pinaghandaan niya. Kambal po ito Kambal. Jacob at Esau. Ngayon, pagdating ni Esau, naamoy niya. Ang sarap niyan.
Oh, okay. Nagluluto ako, sabi ni Jacob. Bigyan mo nga ako. Ano yung sa Pangasinan yung hindi pwede? Agnayari isaw. Para sa akin ito. Magluto ka rin. Gutom na ako. Agnayari. Kung gusto mo, ibigay mo sa akin ang birthright. Nakita niyo kung gaano katalino si Jacob. Si Esau, dahil gutom na gutom, sige na. Walang halaga sa akin yan, gutom na ako. So, ibininta ni Esau ang birthright, kasi alam niyo yung birthright, sa kanilang panahon, napakahalaga, kasi kambal sila. Unang lumabas si Esau. Subali siya ang panganay. So, ang birthright, para ito kay Esau. Ibininta ni Esau sa isang platong pagkain. Nakuha ni Jacob ang birthright sa isang platong pagkain. Hello? Doon nagalit ang Diyos kay Esau. Dahil walang halaga sa kanya ang birthright. At sa mga Kristiyano ngayon, walang halaga sa kanila ang gawain ng Panginoon. Mas gusto nila ito, pera. Mabuti wala niyan dito. Wala, no? Na mas pinapahalagahan ang pera kaysa sa Panginoon. Kaya pasalamat tayo, wala niyan dito. Na araw ng Panginoon, nandun ka sa trabaho. Ibininta mo ang birthright mo. Alam mo, kaya pasalamat tayo, wala niyan dito. Lahat tayo, pagdating ng linggo, nandito. Hindi mo pinagpapalit ang Panginoon sa anumang pera o labahan man o anuhan ito. Dahil alam mo, mahalaga ito. Dahil ito'y gawain ng Panginoon. Pero kung tulad ka rin ni Esau, ipagpapalit mo ang Diyos sa pera. Hello? Kaya pasalamat tayo, wala pa niyan dito. Pero baka magkaroon. Amen? Wala niyan dito, ano? Wala. Okay. Sabi rito, because he foreknew what they could be, he never made Esau the way he was. He wasn't willing that Esau would be that way. But Esau, by choice, God knew would take that way. Alam ni Lord kung ano ang magiging desisyon ni Esau. Kung pipiliin niya ba ang birthright o pagkain. Alam ni Lord yun. Kaya nga, tayo, alam din ni Lord kung ano ang magiging desisyon mo sa buhay. Alam niya yun. Kaya nga yung mga taong predestinado, mamahalin niya ang Panginoon. Tulad ni Jacob, mahal niya ang birthright. Mahal ba natin ang birthright? O pera? O yung baboy? Yung kambing? Amen. Nandito si brother. Amen. Mahal niya si Lord. But Esau, by choice, God knew would take that way. So that's how He knows us today. Alam ng Diyos kung ano ang gusto mong gawin at gagawin. Alam niya yun. Wala po tayong maililihim kay Lord. Hallelujah. So that's how He knows us today. He knows your heart. Alam niya ang nilalaman ng puso mo. You might be able to fool your neighbor, you might be able to fool your pastor, but you'll never be able to fool God. Pwede mo anyang lukuhin ang kapitbahay mo. Pwede mo lukuhin ang pastor. Sasabihin mo ganito, pero hindi naman. Pwede mo akong lukuhin. Si Lord, hindi mo maluluko. Yan po ang mabigat kay Lord. Paano mo lulukuhin ang Diyos? Si pastor, pwede ka magsinungaling. Amen? Paano ka magsisinungaling kay Lord? Alam niya lahat ng isip mo. Amen? You might be able to fool your neighbor. You might be able to fool your pastor. But
you'll never be able to fool God. Because He knows your heart. Amen. Puro po quotation ng prophet yan. Faith of Abraham. Amen. San Fernando, California. Last. It's the elected who God, before the foundation of the world, seen every one of them. So, ang tinutukoy dito ng propeta, sinabing before the foundation, hindi pa nalikha ang mundo. Nakita na ni Lord tayo. Hello? Alam na ni Lord. Kilala. Wala pong hindi kilala sa atin. Hindi pa nililikha ang mundo. Kilala ka. Sabi niya? It's the elected who God, before the foundation of the world, seen every one of them. So, lahat ng mga pinili ng Diyos, nakita na ng Diyos ito. Kasama ka doon sa nakita ng Diyos, kung pinili ka. And He sent Jesus to redeem that people. Not the whole world. Hindi po lahat. Ang tinubos na. He wanted to, but He had to make a way for those. And the only way He could do was to send Christ that He might come the propitiation of our sins, that those who've been elected, He could bring to Him in glory. So, hindi po lahat ng tao. So, mapalad tayo kung tayo po ay kasama. At ulitin ko, wala po tayong ginawa sa salvation na ito. Si Lord, bago pa nilikha ang mundo, pinili ka na para iligtas. So, kaya nga, itiyakin mong kasama ka sa pinili. At ulitin ko, ang pinili ni Lord, ang predestinado, tatawagin. O, nandito ka na. And then, pawawalang sala. And then, babanalin. And then, luluwalhatiin. At yung apat na yon, pagtaglay mo yon, titiyakin ko siyo, isa kang masunuring anak ng Diyos. Hindi yung mensahe ko nung Friday. Marami po, di ba, nakapanood na kayo ng basketball? Nakapanood na ba kayo? Basketball? Laro? Meron ba kayo nakitang naglalaro? Di ba 5-5 yan? Yung 3 nakaupo? Yung 2 lang ang lumalaban? Hello, lahat po yan nagnanais na manalo. At para manalo, lahat po sila tulong-tulong. Hello? At meron namang laro na shoot, pero not counted. Alam niyo ba yun? Mga shoot, pero not counted. So marami rin Kristiyanong ganon. Shoot, not counted. Ibig sabihin, walang halaga yung kanilang mga ginawa. Bakit? Baka hindi sila predestinado. Kasi ang binibigyan lang ni Lord ng halaga na gumagawa, predestinado. Kaya nga tiyakin natin sa ating mga sarili na tayo po ay kasama doon sa predestinado. At kung predestinado ka, titiyakin ko sa iyo, doon sa 5 naglalaro sa basketball, lahat po yan tulong-tulong. Wala ka pong makikitang naglalaro. Paano mananalo yan? Nakaupo yung 3. Talo yan lagi. Amen? God bless. Lampas na ako.